Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang ipa-lie detector test na yan. Ito ang sigaw ng taong bayan at taga-suporta ng pamilyang Duterte. Matapos idawit ng isang testigo si former President Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte sa isyong kinakaharap ngayon ni Pastor Apollo Kibuloy. Ito na nga mga kababayan, sa nangyaring pagdinig, mga bagong testigo ang iprinisinta ni Senator Risa Hontiveros sa Senado para magpatotoo di umano sa ginawang pang-aabuso ni Pastor Apollo Kibuloy sa ilan nitong miyembro sa Kingdom of Jesus Christ. Ayon pa sa isang testigo na iprinisinta ni Senator Risa Hontiveros, pag dumating si Pastor Apollo Kibuloy sa Glory Mountain, sakay ng chopper, may dala daw itong malaking bag na ang laman ay iba't ibang uri ng baril at nilalatag daw ito sa tent na katabi ng mansyon ni Pastor Apollo Kibuloy. Tahasan pa nitong sinabi na minsan daw pumupunta roon si former President Rodrigo Duterte at nooy Davao City Mayor na si Vice President Sara Duterte, at kapag umalis na ang mag-ama sa Glory Mountain ay dala daw nila ang mga bag na siyang nilalagyan ng samut-saring uri ng baril. Ito ang salaysay ng witness na pinangalanan ni Senator Risa Hontiveros na si Rene. Ayon pa sa senadora, sapat na daw ito na basihan para ipaaresto si Pastor Apollo Kibuloy. Ngunit marami sa ating mga kababayan ang tila nagdududa sa mga testigong ipresenta ni Senator Risa Hontiveros dahil halata di umanong pilit na idinadawit ng testigo ang dating Pangulong Duterte at Vice President Sara Duterte sa isyong kinakaharap ni Pastor Apollo Kibuloy. Dahil kung ating matatandaan noon, tila nawala na ng kredibilidad si Senator Risa Hontiveros dahil sa pagkuha ng mga testigo noon sa hearing ng Parmalee na umano'y binayaran at pinilit ang mga testigo para magsalita. Kaya panawagan tuloy ng taong bayan, ipa-lie detector test na yan. Katulad ng ginagawa umano ni Senator Raffy Tulfo sa mga nagdaang pagdinig sa Senado para mapatunayan sa publiko kung nagsasabi ng totoo ang testigo. At ayon pa nga sa ilang mga kritiko, ang sinimulang investigasyon ni Senator Risa Hontiveros, ang totoong punteriya di umano ay ang mga Duterte dahil sa tila kabiguan nitong mapatunayan noon na sangkot ang dating Pangulong Duterte sa di umano'y anomalya sa Parmalee. Gaano kaya ito katotoo mga kababayan? Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, kunwaring tanong-tanong pa itong senador na ito. Samantalang siya rin naman na nagtuturo sa mga sasabihin ng mga resource person nila. Nakakatawa kayo madam, dapat ikulong ang mga resource person na gumagawa lang ng istorya. Mas mabuti para sigurado, ipa-lie detector test na yan. Katulad ng ginagawa ni Senator Raffy Tulfo sa nagdaang mga hearing. Hindi man siguradong 100%, ngunit maaring basihan yan kung nagsasabi ng totoo ang mga testigo dahil isang mabigat na paratang kanilang ginagawa sa mag-amang Duterte. Baka bayaran yan, kaya pilit idinadawit ang mga Duterte. Ipa-lie detector test mas mabuti. Dapat sa korte na yan isinampa, hindi sa Senado. Kawawa naman si BP Sara, nagtrabaho ng maayos pag-iinitan. Mukha namang bayad yan kasi tinatakpan ng mukha tapos may script pang binabasa. Halatang pamumulitika na naman. Heist only in the Philippines. This is not for Kibuloy, but actually the target is Inday Sara. Unquote. Ang ikinapagtataka ko lang mga lods, kasi hawak naman na pala ni Risa Hontiveros, no, ang mga witness kuno, di ba? Parang confident sila na may ebidensya. Pero ito talaga ikinapagtataka ko talaga, bakit pa kailangan ng Senate hearing? Yun talaga ikinapagtataka ko kasi hindi naman yan, di ba? Hindi naman yan national issue. Pwede mo naman yang i-file sa Supreme Court. Diba? Hindi naman yan, bakit maapektuhan ba ang buong Pilipinas dyan sa issue na yan? Grabe talaga itong si Risa Hontiveros, no? Alam mo, Risa, meron ka na palang witnesses. Diba? Kung may ebidensya ka, sige, no? Ipakitang gilas mo na yan, no? Itodo mo na yung pagbida-bida mo. Patunayan
patunayan mo yan, di ba? Kasi andyan naman pala yung mga witness mo. Bakit kailangan pa ng Senate hearing? Bakit kailangan pa ng ang daming mga, di ba? Pa-circus-circus, di ba? Na pwede naman na ang Supreme Court na ang bahala dyan. Ipasa mo yung mga ebidensya. Di ba? Meron ka namang mga witnesses dyan kung totoo ba yan. Kesa ngayon ang ginagawa ni Risa Ontiveros, waste of time talaga. 'Di ba? Naiintindihan mo pa yung People's Initiative kasi 'di ba, maraming taong involved. Naiintindihan ko rin yung PCSO kasi billion-billion 'yon. 'Di ba? Pero in this issue, kaya na yan ng Supreme Court. 'Di ba? Kaya na yan ng mga hukom. Sabi nga ni Kibuloy, 'di ba? Ipasa mo ang mga ebidensya mo, mag-file ka ng case. Pero seems like meron talagang gustong mangyari, no, si Risa Ontiveros. At yan ay magpakitang gilas. O di ba kanina nadamay na naman si VP Inday Sara, nadamay na naman si Tatay Digong. Di ba yan yung gusto nila di ba? Yung ipagtugma-tugma nila yung mga storya. Di ba? Sa nakikita ko ngayon mga lords, para tayong nanonood ng drama marathon, di ba? Ay nako, Pilipinas. Ang ganda po ng sinabi rito ni VP Sara, no? Ine-expect niya na yan sa mga darating na araw, buwan, taon. Marami pa pong atake yung ine-expect natin, no? Pero hindi raw to panahon para gumanti. Tandaan nyo, hindi pa kayo ginagantihan ni VP Sara. Darating ang panahon, no? Ngayon ay panahon ng paglilingkod, pagtugon sa tunay na problema. Kita nyo, no? Simple lang kung bumanat si VP Sara. Ibig sabihin, marami po ngayon ang inaatupag na agad, politika na. Yan. Yan tsa-tsa na yan. Yang PI na yan. Yan pong mga pamimigay ng ayuda. Panay po politika yan. Pero yung tunay na problema po ng Pilipinas, yun po yung nakakalimutang tugunan. At mukhang isang tao lang po yung gustong tugunan yung problema ng Pilipinas. Yan po ang ating vice. Yung tunay na tugon, hindi po yung kunwa-kunwarian na pabalat-bungan tugon. Yan po yung ating Vice President Sara Duterte. Mabuhay ka, Madam Vice President. Bagamat sinabi mo nga na may panahon para atakihin sila, hayaan nyo na kaming umatake muna. Alam nyo, mabigat po to si Sara Duterte. Ang ibig lang sabihin, kabahan na kayo, no? Hindi pa umaatake si VP Sara Duterte, kabahan na, ayan na nangyayari sa inyo. Hindi na kayo makaahon-ahon. Ano kaya ang mangyayari? Baka maglaho na kayo, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Pagka nagsimula na pong umatake yung mga Duterte. Anyways, punta po tayo sa congratulations po, VP Sara, sa napaka-professional mong pagsagot. Alam nyo, pwede naman, di ba? Pwede naman po sumagot sana. No? Ang dami po nating katanungan. Sa kasalukuyang gobyerno, wala pong sumasagot. Hindi po natin alam gaano nakalala yung problema sa Mindanao, di ba? Na itong Maote Group na nabuhay na mag-uli. Hindi po natin, napakarami po, no? Hanggang ngayon, wala pa rin tugon. Yung magkakaiba pong pahayag. Nung nakarang araw, headline po, nilalaso ng China yung West Philippine Sea, yung sa Masinloc. Ngayon naman po, nagpahayag ang Coast Guard, wala naman daw ginagawa yung mga Chinese fisherman na paglalason, no? Parang kanya-kanya na lang, kanya-kanya na lang na pahayag. Gusto magpahayag ng BIFAR na ganyan. Hindi po ba pareho kayong tao ng gobyerno, yung Philippine Coast Guard, tsaka yung BIFAR, yung Bureau of Fisheries and Aquatic Resources? Bakit po magkakaiba kayo ng pahayag? Matindi po yun. Inakusahan nyo na yung China nung isang araw. Ngayon, sinasabi naman ng Philippine Coast Guard, wala pong ebidensya na nilalason ng mga Chinese fisherman. Pwede po sumalok. Pwede naman, simple lang, di ba? Sumalok kayo ng tubig dun. Tignan nyo kung may cyanide o walang cyanide. Kasi, biruin nyo yung buong Pilipinas, nagalit na naman uli dahil nilalason yung sabay magpapahayag kayo ngayon. Grabe, no? Wala. Kung nagdigmaan na tayo. Biruin nyo, inakusahan nyo isang bansang makapangyarihan na nilalason nyo. Tapos kinabukasan lang sasabihin naman nung isang ahensya ng gobyerno na hindi naglalason.
Madali lang sigurong tignan niya kung may naglalason o walang naglalason. May mga patay na isda ba na lumulutang? Okay, punta po tayo rito kay Franz Castro bago tayo pumunta rito sa napakaraming revelasyon ni Amy Marcos. Bilang ng Duterte supporters, gumuguho na. Antindi rin ng ano na 'to, eh. Yan po ay batay sa utak ni Franz Castro. Paano niya kaya nasabi, no? Nagtaka rin ako, eh. Yun lang kasi yung nasa balita, eh. Gumuguho na. Eh, kakikita ko lang ng survey, eh. Pasok sa top 3 si Tatay Digong. Hindi na nagsabi yan. Sinabi niya na hindi siya tatakbo. Pasok pa rin siya sa top 3 ng senatoriables. Tapos yung mga tauhan niya, identified sa kanya, si Bongo, si Bato, pasok lahat. Paano nasabi nitong ni Franz Castro na number 1 sa lahat ng survey? Paano gumuguho? Eh ano tawag mo sa ibang supporter kung number 1 na si Duterte? Gumuguho pa ang termino mo. Ano na lang yung mga ibang politiko? Durog-durog na, gano'n. Ibang level talaga yung ano nila. May sariling mga mundo to si Franz Castro. Okay, yung pala, ang pinagbatayan niya, yung dahil gusto daw ng, yung majority nga raw ng Pilipino ay naniniwala na gusto nilang bumalik tayo sa ICC at majority rin daw ay naniniwala na dapat makipagtulungan ang gobyerno sa ICC. Eh, ito lang ang tanong, simple lang. Eh. Bakit wala kayo nagtatanong sa inyo? Gusto nyo ba yung ginawa ni Pangulong Duterte na war on drugs? Para magkaalaman kasi syempre, ano kaugnay kung gusto nga nila na ICC. Pero itanong nyo, gusto nyo ba yung war on drugs ni Duterte? Para maalaman nyo, total sa war on drugs siyang gusto nyo pakasimple lang. Hindi nyo naman, alam nyo yung mga tanong, tama po yung survey. Pero alam nyo ang mga tanong nyo hindi naman direkta eh. Gusto nyo palang sukatin yung popularidad ni Tatay Digong. Gusto nyo palang sukatin yung kung may suporta pa si Tatay Digong o wala na. Dapat simple lang ang sinabi nyo. Uy, puta. Bagsak yung ano ko. Bagsak. 6 points. Eh, ubas na pera ko. Paano ako magwi-withdraw? Narito sa... Bumagsak.